Yan po, oh, yung bite mark, no, ni Ate Nida kay Daddy Frankie na talagang halatang madiin. Which is, di ba, ang tao may rabies din. We don't know kung ano yung effect niya kay Daddy Frankie. Medyo nakakagulat yung ginawa ni Ate Nida, no, doon sa latest upload ni Daddy Frankie about Ate Nida dahil nag-wild na naman siya. And sa pag-wild niya ngayon na yan, nakagat niya, no, si Daddy Frankie. And may bite mark talaga na talagang madiin yung pagkakagat, which is medyo delikado, di ba? So, we all know naman na talagang hindi pa magaling si Ate Nida. Okay, given yan. Kaya nga minomonitor pa rin ni Daddy Frankie. Yun nga lang, hindi niya kayang i-monitor na katulad ng pagmamonitor niya kung yan ay nanduroon pa sa shelter. Kasi nandiyaraan si Ate Feli, pag wala siya, no, nagiging mata niya yung mga taong naiiwan doon sa bahay para ma-monitor, especially yung gamot. Diba? And that is one of the role of Ate Feli to monitor yung pag-inom nila ng gamot. Na I think one of the reason kung bakit nag-wild na naman si Ate Nida is hindi na monitor ng tatay niya yung gamot. No? Yun po ang isa sa reason. Kasi wala namang ano eh, wala namang mabanggit o hindi naman nasagot ng tatay ni Ate Nida kung siya ba nakainom ng gamot eh. 'Di ba? Nakita lang nila kumain but they saw na uminom ba ng gamot. Eh nung tinanong si Ate Nida, parang ano sabi niya, na hindi niya kailangan ng gamot. So we don't know. Diba? Which is a big problem sa mga katulad nilang under medication or nasa kalagitnaan, no, ng paggagamot. Kasi nakita naman natin nung umpisa okay ang mood niya. Diba? Nagkanta-kanta pa sila ni Oliver. Nakipag-joke pa sila kay Oliver but suddenly nag-iba yung mood niya. At yun po yung pag-uusapan natin sa content ko na to. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. Yung pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Okay? At matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Okay? So doon po sa mga nakapanood nung latest content ni Daddy Frankie about kay Ate Nida, nakita naman po natin, no, the first few minutes ng kanyang upload, okay si Ate Nida. Then suddenly, nag-snap siya na nung napag-usapan pa nung mas malalim na pag-uusap, maraming bumabagabag kay Ate Nida. No? Maraming siyang iniisip. 'Di ba? And yung ilan doon is yung gulo ng bahay nila, no? Yung pinaayos yung bahay nila, na nag-aalala siya sa kapatid niya, sa tatay niya, yung utang niya, yung bill nila sa kuryente, no? Ito yung mga nabanggit na parang nagiging burden kay Ate Nida, no? Which is para sa mga normal, no, na talagang nasa matinong pag-iisip, hindi natin masyadong binibigyan ng yes, pinoproblema natin yung mga bagay na yan. But, kung baga, kaya nating bigyan ng rason. No, kay Ate Nida, kasi nga, hindi pa siya magaling. Parang ang bigat para sa kanya, no? No? Parang ang bigat sa kanya, no? And, para sa akin, ang big factor dito is yung maybe hindi siya nagkakaroon ng enough rest. Kasi, di ba, inaayos yung bahay nila, tapos doon din sila natutulog, di ba? So talagang totally renovation yung ginawa sa bahay nila. So walang proper place kung saan sila pwedeng matulog. Di ba? So, kumbaga may effect yung nangyayaring pagre-renovate sa bahay nila. No? And I hope this will at least no give some leeway kay Daddy Frankie doon sa binigay na rules sa kanya kung ano man yun kasi ayaw na naman i-discuss eh. Diba? Kaya binalik niya lahat yung mga beneficiary niya na may mga relatives pa, di ba? So si Kuya Oliver ibabalik na. Si Mary Jane nanduro na sa kanila. Si Ate Nida, si Tintin. Diba? Halos lahat binabalik niya na doon sa mga may kamag-anak.
Ang problema nga lang is yung pagmomonitor ng mga gamot nila na hindi natin alam kung nangyayari. Diba? And one of the example is itong nangyari kay Atinida. Na nakikita natin na mas nasusunod pa si Atinida kaysa sa tatay niya. Diba? So, hindi natin alam kung nakakainom siya ng gamot. And based sa pagtatanong ni Daddy Frankie, hindi sila sigurado. Dahil yun yung laging kinakamusta ni Daddy Frankie. Yung gamot nila. Diba? So, dito sa nangyaring ito, parang ang dami niyang iniisip, ang daming pinoproblema ni Atinida. No? Which is hindi natin alam kung bakit niya naiisip yun. Maybe, siguro nga, no? She feels responsible doon sa tatay niya, sa kapatid niya. Parang ang pumapasok siguro sa isip niya, may mga utang sila, may mga bayarin sila, tapos nagpapagawa ng bahay, no? Na hindi naman siya yung gumagastos, no? So, hindi natin alam kung nahihiya siya, kasi kung nahihiya siya, hindi siya dapat aasan ng ganun. So, ang bottom line nito, hindi pa talaga magaling si Ate Vida. No? So, constant reminder on the medicine, pagtutok sa kanya, dapat nandurog pa rin. And another reason is yung magulong environment. Para sa kanya siguro naguguluhan siya sa inaayos yung bahay, marami siya nakikita na hindi maayos. Kasi, kumbaga, biglang nabago yung setup niya. No, yung lugar niya, yung bahay nila, parang nabago. No, na naging magulo para sa kanya. Kasi sa bahay ni Daddy Frankie, hindi naman eh. Diba? Okay, nandoon tayo nung umpisa, naging wild siya. Pero, napahupa siya nung nagkaroon na siya ng gamot. Diba? And kumbaga, napapasunod siya ni Daddy Frankie. Ngayon, nandoon siya sa lugar niya at mas marami siyang nakikita, no? Na nagpapagulo sa isip niya, yung mga alalahanin. Siguro yun yung mga cause ng pagtitrigger niya. No? Masyado siyang maraming iniisip na kung tutuusin, di ba? Hindi niya naman dapat problema katulad ng pabahay. Yung bill nila sa kuryente, sigurado naman. Diba? Kasi kung nasa normal na siyang pag-iisip, hindi siya mag-aasal ng ganyan. Hindi siya aasal ng ganyan. Yun nga lang talagang merong bumabagabag sa isip. No? Kasi alam niya rin na kung minsan yung nangyayari sa kanya. So, may depression pa rin siguro siya. Ang gulo actually. Nagulat lang talaga ako dun sa ginawa niya. Napaka-violent. Doon po sa hindi pa nakakapunod, allow me to play that portion na kung saan nakagat si Daddy Frankie. So ito po yung part na sinusuyo uli ni Daddy Frankie. Ito yung part na nalaman ni Daddy Frankie na mayroong utang sa tindahan. No, itong si Atinida. So pinuntahan niya uli yan dyan para samahan at bayaran yung utang. Pero dito po nangyari yung medyo pagkagat kay Daddy Frankie. Bali ano to second attempt na to, nakagatin siya. Kung panoorin niyo po yung buong video, makikita niyo po may first attempt na siyang kagatin si Daddy Frankie, pero naiwas lang ni Daddy Frankie. Pero dito, nadali niya talaga. Natin yung utang mo. Halika! Bayaran na natin. Bayaran natin yung utang. Babayaran na natin yung utang. So yan, yung part na kinagat si Daddy Frankie. Na talagang mapapansin ninyo, no? Dito sa part na to, no? Yan po, yung bite mark, no? Ni Atinida kay Daddy Frankie. Na talagang halatang madiin. Which is, di ba, ang tao may rabies din. We don't know kung ano yung effect niya kay Daddy Frankie. Diba? So, yan po yung pain na in-endure ni Daddy Frankie to help yung mga ganitong tao. Well, part yan, masasabi natin part yan nung ginagawa niya. May risk din. No, kaya lang, hindi natin ina-expect na ganyan yung gagawin ni Atinida dahil all of us are thinking no, na medyo okay siya.
Totoo naman, medyo okay siya. But dito sa nangyaring to, ah, marami siyang inisip. No? Kung panunurin nyo kasi yung buong video, malalaman ninyo doon na based sa mga naging palitan nila ng usapan, may mga iniisip si Atenida. And one of those is itong utang niya dyan sa tindahan. Ayan, worth 300 something lang. Siguro, dahil nga wala naman siyang alam na pagkukunang pambayad, diba, nas nangungutang siya. So, that's maybe a factor, no, na kaya naging ganun. Naging aburido siya, pero pinapagawa yung bahay nila, tapos wala siyang pera. Wala siyang income to pay those utang niya and yung electric bill pa. Di ba? So, those are yung parang lumalabas na reason. No, yun yung reason niya. Kaya lang kasi hindi siguro naunawaan pa ni Ate Nida na siya ay under medication pa at tinutulungan. No? So, kailangan talagang i-monitor yung gamot niya. And I hope yun yung gawin ng tatay niya. And I hope, no, sa ginawang ito ni Ate Nida, sa action niya na to, magkaroon sana ng consideration kung sino man, no, yung nagbabawal kay Daddy Frankie para mag-stay yung mga beneficiary niya sa bahay niya or sa shelter niya. Di ba? Hindi po ito dahil pinagkakitaan kaya nanduro sa shelter. Ito po yung isa sa reason. No? Yung monitoring. Pwede niyong sabihin niya dapat responsibility yan ng mga kamag-anak or ng nanay, magulang, asawa. Ayun nga po ang problema dito ngayon. Dahil nga mas kaya ni Ate Nida, no, ang tatay niya, so hindi alam ng tatay niya kung siya ay nakakainom pa ng gamot. Okay? And it's clear dito sa video na to na hindi sigurado. Nakita lang nilang kumain but they never saw kung siya ay uminom pa. At hindi rin yung nasagot ni Ate Nida. No? So, yan po yung nangyari kay Daddy Frankie. Nakakagulat ako nung napanood ko to kagabi, nagulat ako na ganun na palang nangyari kay Daddy Frankie dito. Akala ko simpleng nagwala lang. Kasi talagang nagwala na naman siya. Tinumbay yung lamesa, yung soft drinks tinapon doon sa pagkain. Marami siyang mga sinabi no, na kung baga makikita mo na okay, talagang hindi pa siya ganun ka, hindi pa dapat siya talaga pinababayaan. Meron pa rin dapat na nakatutok sa kanya. We all don't know that na ganun mangyari, but this is at least no help us understand more yung mga inaalagaan ni Daddy Frankie at saka yung risk na sinusugal niya just to help them. No, maganda na yung ginagawa niya para sa kapakanan nila yung ginagawa ni Daddy Frankie, but yun nga kasi nga may problema sa pag-iisip, so ito yung nangyayari. Okay, so I hope no i-monitor ni tatay, no? Ang tatay ni Ate Nida yung gamot. Or if not, ibalik na lang muna uli sa shelter para matutukan ni Daddy Frank. No? Kasi delikado to. Anytime pwedeng mangyari uli sa kanya yan ngayong pinapagawa yung bahay nila. Kasi parang nakita siya ng magulo. No? Hindi siya komportable sa sitwasyon nila ngayon. Tapos may mga ganyan pa siyang iniisip. So, maybe that's the reason na nag-trigger sa kanya. And siyempre, yung paulit-ulit na pag-aalo sa kanya ni Daddy Frankie, na ayaw niya, pero pilit siyang inaalo ni Daddy Frankie. Okay? So, yun lang po, yung gusto kong i-share sa content ko na to. And matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihan fake news. Hanggang dito lamang. Maraming salamat.